We are law enforcer, but we are lawbreaker. Even the Ten Commandments, hindi na natin inilagay ang tama na Ten Commandments. Pinalitan natin ng Ten Commandments sa simbahan natin, sa religion natin. Sa atin ngayon na dito na tayo, not to exalt in myself or my family, but to testify about the living God who has been so powerful and real in my life and the Espinido family and even my police officer at the time in my watch. During my years, of service as a law enforcer and missionary police officer or as a missionary police officer, God used my position as a platform, as I said, to share the gospel. I had the privilege to pray for my fellow officers, for government leaders, brethren, Sir Don, and even the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, along with the secretaries. I think 4 or 5 times I prayed to President Duterte in Malacanang. Puntahan ako niya saan ako masign in Usamis, pinuntahan ako sa Bacolod, pinuntahan ako. So, once makarinig ako ng pangalan nila naganap sa akin, I always said doon, magdating talaga sa isip ko kagad na, yes, makapagdasal na naman ako sa kanila. Yun talaga ang inano ko. Wala nang iba. Because I believe na ang Panginoon magbigay sa akin ng wisdom, ano naman ang gusto ko ikausap sa kanila. So, ganun kaganda ba ang nangyari. I also spoke boldly before the Quadcom, no? To tell you, hanggang ngayon hinintay pa ako ng ICC. The prosecutors of ICC waiting also for me na ako laga magpunta doon para dalhin ako nila para mag-testify against former President Duterte. But sinabi ko sa kanila, once na pilitin niyo ako magsalita, it will benefited kay former President Duterte. Why? Hindi ko, sir, narinig maski isang word na magsabi ang presidente na patayin yun, Joby. Hindi ko narinig yan. So if you want really truth, because you like me to, you invite me to go to, hindi siguro gani invite siya doon kasi may kapalit. Gawin ako ng commissioner ona din sa BI, Bureau of Immigration. May bakante kasi sa head ng Bureau of Immigration. Okay din, sana makatulong tayo sa inyo sa mga OFW. Yung last isa ko sa commissioner ng customs. Maganda din sana yun, kuha na tayo ng mga sasakyan ng mga luxury. Pero hindi man yun ang pakay natin, Sir Don. Hindi ko yun mga tinatanggap. Ang challenge sa atin, it return na mag-execute tayo ng affidavit. Pero contented ako sa mga bagay, all the things that I have. I am contented. Excuse, because that came from my God. Yun nga ang sinabi ko sa Quadcom. Kaya ngayon, naghintay pa sila. Kaya sometimes ako mag-cutting off ako ng mga signal ko sa cellphone ko kasi hindi ko gusto na makasalita ng iba. Mas mabuti na hindi ako makontak nila para matapos ito. So, that's how sa Quadcom Investigation of Crimes Against Humanity, not with my own courage, but with the boldness given by the Spirit of God. To tell you, brethren, doon, ang pinakamalaki ko na naiambag sa Quadcom, yung nag-correct ako ng mga 10 commandments na inano nila, yung na-change nila ba, na iba na ang 10 commandments na binigay sa mga regional offices ng PNP. Hindi na nila nag-refer sila sa totoong 10 commandments sa Exodus 20. So, sinabi ko yon, kaya pinalitan na nila kaagad lahat ng mga pari at the time, mga chaplain namin at saka yung mga senior officer ko. Right after nagsalita ko doon na we are law enforcer, but we are lawbreaker. Even the 10 commandments, hindi na natin inilagay ang tama na 10 commandments. Pinalitan natin ng 10 commandments sa simbahan natin, sa religion natin, yung sa Roman Catholic. So ang iba nagkontak agad, Job, na totoo, saan mo nakuha? Ito binigay ko sa kanila. So yun pinakammalaki natin na ambag ba, na gusto nila na i-change na nila. So kuan talaga, boldness given by the Spirit. Now after my retirement, brethren, my family and I have fully committed ourselves to a new mission. Yun ngayon,
na 40 days journey na gawin namin ngayon December, yung experience ko sir doon, na ganon. So, sabi ko sa Panginoon ko, Lord, pahintulutan mo. Kasi ako, for your information, sir, tanungin mo ako nung una, Joby, mag-retire ka ka. Ako, hindi ako magsagot nun kasi maski ako, hindi ko akalain na makaretire sa dami ng kalaban ng nangyari ba. Alam mo dito, pagka mas may kaso ka, di ka retire or mamatay. Pero ang sa akin na iwan ko, hindi ko God's will makaretire ko, but my God given me retirement. Sabi ko, if God's will, sikreto lang. Ngayon lang ako nagbulgar kasi naka-retire na ako. Hindi na maano yon. Hindi na masabi nila yung hindi matuloy ba. So sabi ko, kung pahintulutan mo ako, magbili ako ng sasakyan. Instead, magbili ako ng sasakyan na brand new, na isang van. Ibili ko yon ng Bible. Ayun. Nakabili tayo ng Bible na worth of 2M. Tapos, ang sa akin sana ipinagdasal, by your help, if you are joined to be part of 40 days journey by December, because I have here in my hand 7,600 Bibles. So, by December, baka umabot to ng 10,000. Mag-umpisa kami sa Mindanao, Mindanao, Visayas, to Luzon. Mag-ikot para ibigay yung Bible na libre with a guide, lahat ng ginawa namin na guide at saka may marker na ginawa natin. So, by God's grace, so sabi ko nga, nandito na ngayon ang kagandahan sa sitwasyon ba na ibinigay sa atin ng Panginoon. God's places us where we want us to shine. No, ang Panginoon magbigay tayo. Whether as a police officer kayo, teacher, nurse, or church member, every role is a pulpit for preaching. Yun naman. So courage comes from God alone. Courage comes from God alone. When we rely on Him, and Proverbs 3:5 and 6, we can stand before kings, president, or even courts without fear. So the word of God transforms lives, brethren. Our greatest legacy is not medals or position, to tell you, but the seed of God's word planted in people's hearts. So summary this evening, sorry for the time. The history of God's people in the Bible is also a mirror of our own lives. Each of us has a journey filled with ups and downs. But through it all, God's faithfulness never changes. He calls us to trust Him, to repent when we fall. Hindi tayo mag-iwas, mapalayo sa Binisaya pa. And to walk by faith, knowing He goes before us. Truly, our life becomes a testimony of His love and power when we surrender it fully to Him. So, ganon siguro kaganda ang Panginoon magbigay din sa atin. That's why in my lesson learned, we are called not to be silent. No? We are called not to be silent, but to be missionaries in all circumstances. Maski nandoon kayo sa Amerika, we are called to be a missionaries, brethren. Magbigay ka lang ng mga leaflets ni Ellen G. White or mga books, guide, missionary ka na. Sabihan mo lang na mag-relax ako kasi rest day ko Sabbath, because that is part in 10 commandments. Missionary ka na, brethren. Huwag natin ipahiya ang Panginoon. God gives us opportunities to influence lives in our homes, workplaces, and communities. When we commit ourselves, He multiplies our efforts and uses us to accomplish His mission.